walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng pulis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. I am Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service. Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer, so whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po, so ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kerwin Espinosa sa ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that, Your Honor, Mr. Chair. Din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Ozamis para mamatay. Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido. Grade 1, section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng pulis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a brief stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang polis. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon. At least may Panginoon ko, bahala na siya. Okay. Is that your last question, Congressman Wabinal? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I firmly believe that it is imperative for this august body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose
ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair.